Sa nakaraang video, pagkatapos bumalik sa Ice Palace, sinalubong si Azzy, ang Frost Dragon Lord, ng kanyang mga matapat na attendant. Ipinahayag ni Azzy na maayos ang nangyaring meeting sa Primordial Core at nananatiling inactive si Swallow. Ngunit ibinunyag niya rin ang isang bagong banta, si Hexable ng Sand Tomb ay nakipag-alyansa kay Kurak. Lumipat ang eksena sa Red Dragon Raid Force, na mabilis na nag-a-advance patungong Pelstein Fortress. Sa front row, naroon ang kanilang leader na si Carte, nakasuot ng imposing dragon-forged armor na kumikislap sa ilalim ng lumulubhang kalangitan. Ang kanyang presensya lamang ay nagbigay ng determinasyon sa mga troops sa likod niya. Habang nagmo-march, lumapit ang isa sa kanyang mga subordinate na si Raim at tinanong, "Squad leader, maaari po bang magtanong?" Hindi tumingin si Carte at nagsabi, "Ano yun?" Nag-atubili si Raim bago nagtanong, "Ano po ang relasyon ninyo kay Ethel Breeze?" Tumigil sandali si Carte bago nag-flat reply, "Wala naman. Maaaring sabihing childhood friends lang kami." Nagdulot ito ng tahimik na pagkabigla sa mga sundalo. Dagdag pa ni Carte, "Lumaki kami sa parehong village." Iyon lang. Biglang napansin ni Carte ang isang signboard sa harap at itinutok ang kanyang kamay sa isang cliff. "Ako ang tatawid diretso pababa. Kayo, kumuha ng mas mahabang ruta at mag-regroup sa territory. Advance tayo," sabi ng Red Dragon Squad sabay-sabay, "Understood." Saka tumalon si Carte mula sa cliff. Sa ibaba, nakalatag ang Pelstein Fortress na pinalilibutan ng fortified wooden barricades na minadali lang upang palakasin ang perimeter. Habang bumababa, nag-alarm ang garrison at sumigaw mula sa watchtower, "May galaw sa likod, pero dapat nasa harap ang orcs." Dumiretso si Lord Mushino at nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit maingay? Dapat nasa gates na ang kalaban." Sumagot ang isang tower guard, "May bumagsak mula sa kalangitan. Mabilis na nangyari kaya hindi agad makilala." Napailing si Mushino, "Hindi ba iyon sa direksyon ni Reyes? Baka diplomatic envoy mula sa capital." Ngunit may isa pang sundalo ang nag-interject, "Hindi ito mukhang human envoy." Napangisi si Mushino, "Huwag kayong maging pabigla-bigla. Kung mukhang tao, tao rin iyon." Tapos na ang usapan. "Ibig ko pong sabihin, makikita nyo na lang, hindi siya mukhang tao," iginiit ng sundalo. Nakita nilang lahat ang dambuhalang katawan ni Carte na naglakad sa clearing dust. Napahinto sandali si Mushino, pero agad siyang nakapag-control. "Stand down." Hindi siya kalaban. Lumuhad si Mushino, nanginginig sa ginhawa. "Dragon Slayer Carte, salamat sa Diyos. Nailigtas tayo. Hindi ako naniwala sa mga rumors, pero dumating ka nga." Namutawi ang paghanga sa mga sundalo sa paligid. Si Carte ay mula sa S-Class Subjugation Force, Red Dragon. Habang nakatingin sa enemy encampment mula sa battlements, nagtanong si Carte, "Iyon ba ang main unit ng Orc Force?" Tumango si Mushino, "Oo. Nasakop nila ang Pelstein sa loob ng 5 oras lang. Wala pa kaming panahon para i-evacuate lahat ng residents. Minadali ang defenses namin." Tiningnan ni Carte ang makeshift barricades at bulong sa sarili, para sa isang bagay na minadali lang, hindi masama. Pero habang tinitingnan ko, mas kakaiba ito. Nasakop ang Palestine sa 5 oras. Hindi ito makatuwiran. Wala silang siege engines. Ang Palestine ay fortress para protektahan ang empire, hindi simpleng border post. 5 oras lang, nakakabaliw. Narinig ko ba na ginamit nila ang magic para sirain ang walls? Pero agad niyang itinanggi ang ideya. Si Kurak, ang orc chieftain ng Near Umble, ang kanilang pinakamalakas na asset. Pero hindi ko pa narinig na gumagamit siya ng magic. Baka alam ni Ethel Breeze ang isang bagay, o may tinatago siya. Isinantibi niya ang ideya. Hindi na mahalaga since may defense plan na. Napangisi si Mushino, "Defense plan, hindi retreat." Tumurn si Carte sa kanya, "Matigas at malamig, kung wala kayong balak lumaban, ibigay nyo na ang complete command ng forces sa akin." Sa Red Dragon Camp, ibinahagi ni Carte sa kanyang squad ang plano. "Ngayong gabi, tayo ang unang umatake. Masigasig ang mga troops. Yan ang estilo natin. Hindi tayo marunong maghintay." "Ano ang plano?" tanong ng isa. "Mag-form tayo ng maliit na strike unit, sunugin ang enemy barracks, at agad na umatras," sagot ni Carte. Nagtanong ang isa, "Hindi ba mababawasan ang morale nila kung nasusunog ang pagkain, pero baka rin magdulot ng premature attack?" Sumagot si Carte, "Tutukan lang natin ang troop barracks. Bibigyan tayo nito ng panahon para sa reinforcements mula sa capital. Ilan ang squad, kasama ako?" 7.
Panatilihing tight, nagsimulang magtaas ng kamay ang mga troops upang mag-volunteer. Lumapit si Raim at nagsabi, mahigpit ang magiging seguridad. Ngumisi si Carte, hindi natin target ang stealth. Kung mahuli tayo habang nasa mission, papatayin natin ang lahat ng orc na madadaanan natin at babalik. Habang pinagmamasdan ni Carte at Raim ang enemy camp mula sa ridge, napansin nila ang mga dragon na nagliliparan sa kalangitan. Napaikit si Carte at nag-isip, summon beasts ito. Ang mga kalaban, may mga kakaibang nilalang sila. Hindi sila isang bansa, kundi parang horde. Sumagot si Raim na may halo-halong species sa grupo at iniabot sa kanya ang isang dokumento. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang mga familiars para mag-scout, ngunit nakaharang ang mga beast sa eksaktong layout ng camp. Tiningnan ni Carte ito at pinuri si Raim sa magandang trabaho. Napatingin si Raim sa gilid at may pagtataka niyang sinabi, nga pala, anong klaseng bata ka noon? Bahagyang nagulat si Carte at napatanong, saan galing yan? Sumagot si Raim, yung maliit mong comment tungkol sa pagiging childhood friends ninyo ni Ethel Breeze, pinag-uusapan na po ng buong squad. Napailing si Carte at sabi niya sa sarili, dapat na nahimik na lang ako. Wala naman akong special na nagawa, hindi katulad niya. Napangiti si Raim ng bahagya at napansin, parang malapit kayo noon. Siguro, pero mukhang one-sided lang. Si Ethel Breeze, palaging nakatapak sa realidad. Ako naman, hinahabol ang mga pangarap ko. Siya, realidad ang pinili. Siguro ang ibig sabihin lang nito, kailangan ko pang magpatuloy sa pangangarap. Napangiti si Raim at nagbiro, ganyan ba? Kaya parang dense ka. Napahinga siya ng malaki bilang biro. Nag-groan si at nagpayo, dapat mo rin harapin ang realidad, squad leader, tulad ng marriage, halimbawa. Bago pa man siya makasagot, lumapit si Mashino, kasama ang isa pang figure. Ipinaliwanag ni Mashino na isang A-class subjugation force leader ang narito mula sa kalapit na station para mag-alok ng tulong. Tumango si Carte at sinalubong ang bagong dumating, isang silver-haired warrior na yumuko at nagpaalam, narinig ko ang mga accomplishments mo, Sir Carte. Pakikuman kami ayon sa gusto mo. Sa gabi, nag-iisa si Carte sa kanyang tent. Napansin niyang sobrang tahimik, masyadong still para sa isang gyera. Nag-isip siya tungkol kay Ethel Breeze at sa nakaraan, at naalala ang mga sinabi nito tungkol sa pagkakaiba ng pagkakaroon ng kakayahang mag-isip at kawalan nito. Biglang pumasok ang silver-haired leader sa tent at nagpaalam, ngunit bago pa makasagot si Carte, lumitaw ang isang black-cloaked assassin at sinaksak siya sa likod. Sa kanilang pagkagulat, hindi nahulog si Carte. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakabaon pa rin ang blade sa likod niya. Nanginginig sa takot ang assassin. Itinuwid ni Carte ang katawan niya at nagkaroon ng malamig na apoy sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang may traitor sa kanilang ranks. Tumayo siya ng mabigat at nagtanong, ngayon, sino sa tingin niyo ako? Biglang sumiklab ang apoy mula sa tent ni Carte, nagbigay ng matinding orange glow sa camp. Nag-alarm ang mga miyembro ng Red Dragon Raid Force. Nagtanong ang isa sa kanila sa gilid ni Raim kung ano ang nangyayari. Lumabas si Carte mula sa nasusunog na tent, ang armor niya ay lumiliyab, hawak ang katawan ng subjugation leader sa leeg. Kalma niyang sinabi, huwag kayong magpanik. Ako ang nag-apoy. Lahat ay nanahimik sa nakita ang charred corpse. Ipinaliwanag niya na may isa pa sa loob, kahit na posibleng abo na lamang ito. Ipinahayag ni Carte na nagbago ang plano. Ang dalawang ito ay simula lamang. May iba pa sa area na tinatawag ang kanilang sarili na paladins, at kailangan nilang ilantad at paksay ng bawat isa. Inihagis niya ang badge sa 5 miyembro, Fable, Lakna, Hovoy, Semani, at Latshu, at ipinaalam na sila ang pupunta sa landlord at haharapin ang anumang resistance sa daan. Kung tanungin sila kung bakit naroon, ipapakita nila ang badge at ipapaliwanag na may kaugnayan ito sa traidor. Binigyan niya ng malinaw na utos na walang limitasyon sa kung gaano kalayo ang pwede nilang puntahan. Ang layunin, ma-expose ang lahat ng traidor. At kapag nakuha na ang impormasyon, linisin lahat, sinabi ni Carte nang walang pag-aalinlangan. Paalala rin niya, huwag ay underestimate ang kalaban dahil kaya nilang makipagsabayan sa A-rank raid force. Nang may nagtatanong kung may iba pang orders, sinabi lang niya, wala. Move out. At sabay-sabay, umalis ang 5 miyembro patungo sa landlord's estate. Pinag-usapan ni Rain may kay Carte ang tungkol sa raid sa orc camp sa gabi. Tinanong niya kung dapat ba itong ikansela. Ngunit tumugon si Carte na hindi at tatapusin nila ito gaya ng plano, ngunit sila lamang dalawa ang sasabak.
Tumango si Rain May bilang tanda na susunod siya sa utos. Pinag-utos ni Carte na ipakalat ang natitirang puwersa sa buong rehiyon at subaybayan ang mga kahinahinalang kilos ng iba. May isang miyembro ng raid na nagprotesta, sinasabing delikado iyon at hinihingi nilang samahan siya. Matinding titig ang ibinato ni Carte habang ipinaliwanag niyang ang mga paladin ay nakikipagsabuatan sa mga orc at posibleng nalantad ang kanilang ambush plan. Kaya kung may balak silang magtagumpay, kailangan nilang umatake ngayon bago pa malaman ng mga traidor ang plano. Tiniyak niya na tatagal lang ito ng maikling panahon at babalik siya sa loob ng 30 minuto. Sa ibang lugar, nagtatago sina Carte at Rain May sa likod ng isang bato na tanaw ang orc camp. Ang usok mula sa mga kubo ay dahan-daang umaakyat. Ilang orc lang ang nag-iikot at hindi nila napapansin ang dalawa. Binigkas ni Rain May nakaunti lang ang mga gwardya at sapat na iyon. Tumango si Carte. Gaano kalayo ang kaya mong i-cast mula dito? Intermediate spells. Hindi, baka kayanin lang i-resist ng mga orc shamans ang mga intermediate. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Lumapit tayo. Kailangan nating pumasok sa range para sa advanced spells. Habang lumalapit sila, napansin ni Rain ang sugat ni Carte. Pinawalang bahala ito ni Carte. Sinabing maliit lang daw ito at okay daw siya. Ngunit tumingin si Rain ng seryoso at pinaalalahanan siyang delikado ang ganitong sugat. Sumagot si Carte at sinabing wala raw silang oras para rito, kaya magpatuloy na daw sila. Nagsimula si Rain sa advanced spell ngunit nakita sila ng mga orc. Mabilis silang napansin, kaya pinayuhan ni Carte na tapusin agad ang spell at gamitin sa oras ng kailangan. Lumusab ang ilang orc sa burol, isa ay umatungal at sumigaw na patayin ang human shaman. Pumwesto si Carte sa pagitan nila upang protektahan si Rain. Ngumiti si Rain at sinabing gagawin niya itong maganda at nakakaakit. Habang nilalaban ni Carte ang mga orc, natapos ni Rain ang kanyang spell at inilabas ang Vulcan Rain, isang naglalagablab na apoy na sumakop sa buong camp. Huminga siya ng malalim at sinabi na tapos na ito at dapat silang umatras. Ngunit nanatiling nakatayo si Carte, at sinabing mauna na si Rain. Nagulat si Rain sa kanyang sinabi. Lumabas mula sa apoy ang isang napakalaking orc gatekeeper na matangkad at na parang walang epekto sa apoy. Tiningnan ito ni Carte at sinabi na ang pagpatay sa halimaw na iyon ay maliligtas niya ang libo-libong sundalo. Nabahala si Rain dahil hindi pa buo ang lakas ni Carte, at ito ay gatekeeper ng Great Evil Dungeons. Hinubad ni Carte ang kanyang malaking espada at tiniyak na hindi siya mamamatay. Tumindig si Rain sa kanyang tabi at nagbabala na kung mamamatay si Carte, lahat ay matatapos. Ngunit, nagkasundo silang manalo at bumalik ng magkasama. Ang tono ni Rain ay nagbanta, sinabing hindi niya papayagan si Carte na mamatay. Tumawa si Carte at pinayuhan siyang ilabas lahat ng lakas mula simula. Lumusab ang gatekeeper at nagsimula ang labanan. Sa ibang lugar, pinanood ni Swallow at ng kanyang mga kasama ang labanan sa pamamagitan ng Enchanted Mirrors ni Miss Bathory. Napansin ni Swallow na mahusay ang laban ng red-haired human kaysa sa inaasahan. Tinanong ni Patrick kung pinapanood ba ito ni Mels, ngunit nagalit ito at tinawag si Patrick na traidor. Ipinaliwanag ni Patrick na ang human na iyon ay ang Empire's Dragon Slayer. Habang si Renee ay tumatawad at pumapalakpak, nasasabik siya sa nakikita ang romantikong ugnayan sa pagitan ng warrior at mage sa gitna ng laban. Tumingin si Renee kay Swallow at nagkomento sa battlefield romance, habang si Swallow ay halatang hindi komportable at sinabi na sapat na ang popcorn niya sa araw na iyon. Ngunit sa harap ng napakalaking gatekeeper, magtatagumpay kaya sina Carte at Rain. Mag-like and subscribe para malaman sa susunod na part.